Kompensasyon sa mga biktima ng illegal detention at heinous crimes, pinalawak. Gagamitin naman daw po ng DOJ ang digital payment system bilang isa sa opsyon para tanggapin ang financial assistance. Espesyal na balita yan, ha? Ihatid sa atin ni Madam Weng de la Fuente. Good morning, Madam. Binago na ang implementing rules and regulations ng batas na naglalatag ng kompensasyon sa mga biktima ng maling pagkakulong at biktima ng heinous crimes makalipas ang 33 taon. Sa isang seremonya, sinabi ng Department of Justice na ang revision sa Republic Act No. 7309 ay ginawa para tiyakin na maging transparent at higit na inclusive ang compensation processes kasabay ng pagkilala na ang claim for compensation ay mahaba at komplikado. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, bagamat hindi mababago ng financial compensation ng paghihirap na naranasan ng mga biktima ng kawalang katarungan o karahasan, kinikilala ng batas ang kanilang mga paghihirap. The formulation and signing of its revised IRR solidifies the DOJ's resolve in upholding the dignity and rights of victims of unjust imprisonment and detention and victims of violent crimes. Henceforth, those whose lives were disrupted, freedoms taken, and security violated would have a mechanism that adopts, listens, and responds to their evolving needs. Sa ilalim ng nirebisang IRR, pinalawak ang uri ng mga biktima na maaaring tumanggap ng kabayaran, gaya ng unjustly detained at pinakawalan ng hindi sinampahan ng kaso, sapilitan o ilegal na ikinulong ng otoridad, biktima ng murder, parricide, infanticide at homicide, biktima ng serious physical injuries, biktima ng kidnapping, at serious illegal detention, at biktima ng rape, trafficking in persons, at violence against women at kanilang mga anak. We therefore cannot allow ourselves and society in general to be indifferent to the victims of crimes and criminals, especially in instances where the persons accused and imprisoned are subsequently acquitted by the courts. Kailangan namang isumite sa Board of Claims ng Department of Justice ang resolution on inquest or preliminary investigation, police report, medical certificate, valid government-issued ID at barangay certificate of residency. Sa sandaling aprobahan ng Board of Claims, tatanggap ng kabayarang higit sa 1,000 piso kada buwan ng kabuang bilang ng pagkakulong o detention ang biktima ng unjust imprisonment o detention. Sa mga biktima naman ng violent crimes, maaaring maglabas ang board ng maximum amount sa claimant na hindi hihigit sa 10,000 piso. Batay sa revised IRR, magkakaloob ang Board of Claims ng direct access sa qualified claimants sa financial compensation sa pamamagitan ng alinmang government depository banks o otorisado para hawakan ang deposito ng gobyerno. Gagamitin din ng DOJ ang digital payment system bilang isa sa opsyon para tanggapin ang financial assistance.